Ito ay isang malubhang nakakahawang sakit, dapat ihiwalay agad. At maghanda rin ng 500 pilak na barya, para magamot ang nakakahawang sakit ng general. 500 pilak, bakit hindi ka nalang magnakaw? Pangalawa, tumahimik ka. Ate, ang sakit ng general ay dahil kinasal siya sa babaeng demonyo na iyon. Sa tingin ko, baka iyon ay isang masamang espiritu na pumunta sa mansyon para manira. Ang sakit ng general ay kakaiba. Sigurado ka bang nakakahawa, hindi iba? Kayo mga inchik ay mapamahiin. Ako ay isang doktor na nag-aral sa ibang bansa. Napaka-profesional. Kung magtatagal pa, mamamatay na ang general. Masama, ang general ay dumudugo. Ang tuyong sanga na ito ay namumulaklak at dumudugo. Tumigil ka? Bawal pumasok dito. Walang sino man ang pwedeng pumasok. Umalis ka na. Sabihin mo sa amo mo, si Yeling Long ng Shenyinmen, kaya kong gamutin siya. Sabihin mo sa kanya, kung magtatagal pa. Mamamatay na siya. Ito nga ang jade ng Panginoon. Teka, sasabihin ko na. Huwag kang gumala. Diyos ko, ano itong kakaibang sakit? Nakakatakot. Bakit ka nag-aalala? Kumalma kayo. Ito. Imposible. Ito. Bakit ganito? Madam, masama ang balita. Lintik, anong masamang balita? Hindi pa patay ang Panginoon. Hindi maganda. May isang batang babae sa labas. Bitbit ang simbolo ng Panginoon. Sabi niya, kaya niyang iligtas ang Panginoon. Sabi niya, kung mahuli siya, wala nang pag-asa ang Panginoon. Ang yin energy dito, mas mabigat pa sa libingan ng 1,000 taon, at may pamilyar na demonyong amoy. Demonyong amoy? Sana kaya nitong lumaban. Hindi na ako makapaghintay. Miss Ye, ako ang katiwala ng Panginoon. Iniimbitahan kayo ng madam sa loob. Unang ginang, ikalawang ginang. Siya si Binibini Ye ng Shenyin. Sabi mo, kaya mong iligtas ang buhay ng general? Itong batang walang kwenta, malamang na Ma'am Alamos, at nangangahas pang sabihin kaya niyang gamutin ang sakit ng general. Sa tingin ko, nababaliw na siya sa pera. Binibini, ang paggamot ay hindi biro. Payo ko, umalis ka na agad. Huwag mong patagilan ng sakit ng general dito. Kung kaya bang magamot, hindi lang sa salita na susukat. Dapat makita ang tunay na kakayahan. Anong gusto mong gawin? Sa tingin ko, ikaw si Lausi, kasabwat ng babaeng iyon. Nilason muna ang general, at ngayon nandito para mangdaya ng pera. Tumigil ka sa kakatwa mong satsat dito. Ang ganitong munting abilidad, kung hindi dahil sa buhay ng general konektado sa aking ama. Pangalawa, may dala siyang jade ng general. Baka may kakayahan talaga siya. Nasa kritikal na kalagayan ang general ngayon. Gawin nating huling paraan. Ate, paano mo naman mapagkakatiwalaan ang batang ito kung siya ang magamot sa general at mamatay siya? Ano? Ano ba ang problema mo? Maganda ang intensyon ko na gamutin siya, pero ikaw, puro kasatsat dito. Paano nangyari ito? Ang mga function ng kanyang katawan ay mabilis na bumababa. Wala nang pag-asa, talagang wala na. Hindi maganda. Ang laso na bulaklak na ito ay sisipsipin ang lahat ng dugo sa katawan ng general at patuyuin ang kanyang katawan. Gagawin siyang bangkay na naglalakad. Kung maantala ng 1 minuto, pati Diyos, hindi na siya maliligtas. Binibini, nakikiusap ako. Kailangan mong iligtas ang general. Basta mailigtas mo siya, ibibigay namin ang anumang gusto mo. Ihanda mo ang mga gintong kagamitan. Mas marami, mas mabuti, mas maganda kung mga kahon o alahas na ginto. Ikaw na batang ito, hindi pa nagsisimula ang paggamot, humihingi ka na agad ng bagay. Alam ko nang nandito ka para mandaya ng pera. Pangalawa, tumahimik ka dali. Kunin ang mga gintong kagamitan kung maantala ang buhay ng general. Hindi ko kayo patatawarin. Opo. Naku, wala nang hininga si Dashwai. Mahika ng Shenyin, pagtanggal ng masama at espiritu, pagkuha ng gintong enerhiya,
at yin, mabilis na tipunin. Tingnan mo, ito ay hindi ordinaryong lason na bulaklak. Puno ito ng masamang enerhiya at espiritu. Diyos ko, ito, ano itong masamang mahika? Nakakatakot. Ito, hindi ito siyentipiko. Parang kathang isip lang. Huwag kayong magsalita, manahimik kayo. Ang mga espiritong ito ay mabigat ang enerhiya. Kapag na-distract, tatakas sila. May hininga na. May hininga na si Dashwaiha. HMP, ano naman kung may hininga? Hindi pa rin siya nagising. Sa tingin ko, ikaw ay, ba't ihingkusan na nakakita ng patay na daga? Baka si Daswai, ay isang maling pag-asa. Ang mga vital signs ay talagang stable na. Pero hindi ito umaayon sa medikal na kaalaman. Tiyak na ginamit mo kay Daswai, ilang masamang gamot, mukhang malusog. Pero sa totoo, ito ay maliwanag na panlilin lang. Wala kang alam! Ito ay sikretong mahika ng Shen Yinmen. Hindi para sa inyong mga dayuhang demonyo. Siya ay pansamantalang ligtas sa panganib. Upang tuluyang magising, kailangan pang pumunta sa isang lugar. Anong lugar? Libingan ng pamilya Huo. Ang libingan ng pamilya Huo. Binibining Ye, bakit kailangan pumunta sa libingan? Ibig sabihin, ang kakaibang sakit ng punong general ay may kinalaman sa libingan? May gumawa ng masama sa libingan, sinira ang feng shui ng pamilya Huo. Kaya nangyari itong trahedya sa punong general. Kailangan pumunta sa libingan at sirain ang masamang balangkas para lubusang magising ang punong general. Kalokohan, ikaw, munting dalagang walang alam. Ano ang alam mo sa feng shui? Wala. Ang libingan ay ang ugat ng pamilya Wu. Hindi dapat basta-basta guluhin. Sa tingin ko, ikaw, ang nais-samiron ng feng shui ng pamilya Wu. Array. Ano ang ginawa mo sa akin? Ayoko talaga sa mga taong madaldal. Sa susunod, hindi na lang sampal iyan. Ginang, para masira ang masamang balangkas, kailangan pa ng isang tao na ipinanganak sa isang tiyak na oras. Ang oras na iyon ay alas 3:45 ng madaling araw. Alas, 3:45 ng madaling araw. Ito, hindi ba ito ang oras ng kapanganakan ng batang general? Siya ay nasa labas ng lungsod, lumalaban sa mga bandido. Paano siya makakabalik? Nasa labas na siya ng pinto. Si Yue, bumalik ka na. Bakit ka nasugatan? Maliit lang itong sugat ko. Kumusta ang tatay ko? Salamat sa Binibining Ye mula sa Shenyin Sect. Stable na ang kalagayan ng tatay mo. Pero sinabi ni Binibining Ye na kailangan pang pumunta sa isang lugar. Pupunta ba sa ospital para operahan? Maghahanda ako ng sasakyan agad. Hindi kayang iligtas ng Western medicine ang tatay mo. Kailangan mong sumama sa akin sa libingan ng pamilya. Magigising ang tatay mo. Sasama ako sa iyo sa libingan? Ipinanganak ka sa oras ng tigre, 3 sandali. Matibay ang iyong kapalaran. Sakto para pigilan ang madilim na enerhiya ng libingan ng pamilya Huo. Pekeng mangkukulam. Ang tatay ko ay gagamutin ng Western medicine. Sa iyo, tama ka naman. Ang babaeng ito ay napakakakaiba. Sa tingin ko, bida ito ng mga Hapon na especially iya. Gusto nilang patayin ang general samantalang may pagkakataon. Kakaiba, ako si Ye Linglong, tagapagmana ng Shenyin Sect. Ako ang gumamot sa makamandag na bulaklak sa katawan ng tatay mo. Kung hindi ka naniniwala, tingnan mo mismo. Kung gusto ko siyang patayin, magiging zombie na siya ngayon. Si Yue, talagang may kakayahan si Binibining Ye. Kanina, nasa binggit ng kamatayan ng tatay mo. Siya ang sumagip sa buhay ng tatay mo. Mahalaga ang usapin tungkol sa libingan. Mas mabuting makinig ka sa kanya at pumunta. Naniniwala lang ako sa ebidensya. Kung kaya niya talagang iligtas ang tatay, makikipagtulungan ako. Pero, babalaan kita ngayon pa lang. Kung gagawa ka ng anumang lansihin o maantala ang paggamot ng tatay, haharap ka sa korte militar. Huwag kang mag-alala. Ako si Ye Linglong, hindi nagsisinungaling. Basta susunod ka lang. Gagarantiyahan kong magigising ang tatay mong ligtas. Dalhin ang anting-anting na ito sa iyong katawan. Pansamantalang pipigilan nito ang paglabas ng iyong yang energy para hindi ka atakihin ng madilim na enerhiya ng libingan. Tandaan, kahit anong kakaibang bagay ang makita mo sa daan, huwag mong itatapon. Tara na, hayaan ninyong mga ordinaryong tao na makita ang kakayahan ng Shenyin Sect ko.
Diyos ko, ano ito? Ano ang nangyayari? Ang maayos na libingan ng pamilya. Bakit tumubo ang napakaraming kawayan? Ito. Ano ang nangyayari? Binibining Ye. Sumpa ng pagkawala ng palad, gamit ang walang katapusang lakas ng kawayan, patuloy na sinisipsip ang swerte ng pamilya Huo. Hindi lang magiging sanhi na ang mga apo ng pamilya Huo, Ang kanilang kapalaran ay bumagsak. kundi pati na rin si General ay mapinsala ng masamang espiritu, walang hanggang hindi makakalaya. Talagang kakaiba ito. Paano nating masisira ang bitag? Ang kawayan ay kahoy. Ang metal ay sumasakop sa kahoy. Kailangan ko ng 8 tao na may elementong metal na kapalaran. Tumayo sa 8 posisyon ng trigram. Gamit ang positibong enerhiya upang supilin ang negatibong enerhiya. Ikaw, na ipinanganak noong oras ng tigre, ang taong ipinanganak sa oras na iyon, ay dapat hanapin ang sentro ng bitag at sirain ito. Tao. Tumayo ayon sa utos ni Binibining Ye. Opo. Ang bitag na ito ay napakasama. Hindi ito mukhang galing sa ating daksya. Parang dayuhang masamang sining. Sikretong ritual ng mga Diyos. Apoy ng positibong enerhiya upang itaboy ang negatibo. Mga metal na sandata upang sirain ang kahoy. Ang sentro ng bitag ay lilitaw. Sabi ko na nga ba, yung babaeng iyan ay hindi maaasahan. Gumagawa ng mga bagay na demonyo. Kung sakaling mainsulto ang mga ninuno, ang pamilya Wow natin ay tuluyang mawawala. Tumahimik ka! Kung magsalita ka pa ng walang katuturan, itatapon kita sa libingan ng pamilya Huo. Hayaan kang mapinsala ng masamang espiritu. Tumahimik ka. Nahanap ko na, yun doon. Gamitin mo ang ibinigay kong anting-anting ilagay ito sa itaas ng mata ng formasyon. Huwag hawakan. Ito ang pahingahan ng ating mga ninuno. Kung makikinig ka sa babaeng iyan, at sisirain ang libingan ng mga ninuno, wala nang pag-asa ang pamilya Wow. Baka isa siyang especially iya mula sa Japan. Sinadya kang papuntahin para sirain ang feng shui ng inyong pamilya. Baliw ka na ba? Umalis ka dyan. Kung magtatagal pa tayo, mababaligtad na ang mata ng formasyon. Ano-ano ang mga ito? Miss Ye, bilisan mo at mag-isip ng paraan. Hindi na kaya ni si Yue. Ang Cinnabar ay lumalaban sa masamang espiritu. Manahimik ka diyan. Kung gagalaw ka pa, ipapakain kita sa mga multo rito, hanggang buto na lang ang matira sa iyo. Ang bagwa ay nagsasama-sama ng yang energy. Ang enerhiya ay nagkakaroon ng anyo. Sisirain ang formasyon at aalisin ang sumpa. Tapusin na natin ito agad. Bilis! Ngayon na! Gamitin ang anting-anting para pigilan ito. Nagawa na! Masama, may tao. May sumisira ng depensa. Gusto mong sirain ang aking juju na depensa? Hindi ganoon kadali. Gagamitin natin ang dugo mo para ialay sa formation. May kakayahan talaga itong dalaga. Binibining Ye. Hindi, Master Ye. Salamat sa iyo, nailigtas mo ang pamilyang Huo. Ikaw! Nangangas ka pa ring hamakin kami? Ang sining ng Shenyin sect. Ikaw. Ano? Sa sining ng Shenyin namin. Natakot ka ba? Ikaw. Tingnan mo ang likod mo. Sabi ko na nga ba, hindi dapat makinig sa babaeng ito. Manloloko lang siya. Gusto niyang sirain ang libingan ng pamilya Wow. Ano ang nangyayari? Ang kawayan na lumalabas sa libingan. Dumarami. Bakit nangyari ito? Medyo kawili-wili. Ito ay isang backlash formation. Binibining Ye. Ano ba talaga ang nangyayari? Ate, sa tingin ko, siya ay hindi talaga. Anong tagapagmana ng Shenyin sect? Isang especially iyan ng mga Hapon. Para sirain ang swerte ng pamilya Wow. Dakpin na siya. Ibigay sa general para parusahan. Tumahimik ka. Naramdaman ko lang.
May amoy ng matinding lason sa libingan. Mas lason pa kaysa sa ahas sa bundok. Juju, Evil Formation. Makikipaglaro ako sa kanila ng maayos. Anak ng, ito pala ay galing sa Jiuju set. Nakalalasong formation. Shenyin, mag-array, lansagin ng kasamaan, magpakita. Binibining Ye, bilisan mong sirain ang formation. Anuman ang kailangan, makikipagtulungan ako sa'yo. Umalis ka muna. Huwag kang makahadlang dito. Hindi mo ba sinabi, gagamitin ang aking birth chart para masira ang formation? Bakit ngayon, hindi na kailangan? Ang array na ito ay ginawa mula sa matinding lason. Ang iyong petsa ng kapanganakan ay hindi magagamit ngayon. Ngayon, sino pa ang maglalakas loob na magduda sa aking Shenyin Men? Master Ye, sa pagkakataong ito ay talagang okay na. Nasira na ang array ng Juju. Si Huo Zhenbang ay dapat gising na ngayon. HMP, pag-uwi mamaya, kung ang general ay walang malay pa, tingnan natin kung paano kita disiplinahin. Nasira pa rin ang array. Sino ba talaga ang dapat mamatay? Hahanapin talaga kita at sisirain kita ng pira-piraso. Ama, gising ka na. Zhenbang, talagang salamat kay Master Ye ng Shenyin Men. Siya ang nagligtas sa iyo. Sinira rin ang inilagay ng Hapon sa nitso ng pamilya Huo na Jiuju at nailigtas ang aming pamilya Huo. Muli itong mga Hapon na bastos. Noon, muntik na akong mamatay sa kanila. Malamang hindi nila kailanman tinalikuran ng aming Fengyuan City. Mag-utos. Gantimpala sa buong lungsod lahat ng espiya na may kaugnayan sa Hapon. Ang makahuli sa mga bastos na ito, bibigyan ko ng malaking gantimpala. Oh, Miss Ye, ako si Huo Zhenbang ay may utang na naman sa pamilya Ye ng isang buhay. Malaking kabutihan. Hindi ko ito makakalimutan habang buhay. General, napakabait mo. Ngayon nasira na ang masamang array. Ang yin energy sa iyong katawan ay ganap nang naalis. Magpahinga ng husto ng ilang araw. Gagaling ka at babalik sa dating sigla. Ye Linglong, ikaw na magnanakaw. Ginamit mo na naman ang aking mga bagay para magbigay pabor. Ang aking 1,000 taong ginseng na ugat ay mas mahalaga kaysa sa matandang ito. Pinutol mo ito ng basta-basta. Sobra-sobra na. Huwag kang maingay. Babalik ako at bibilhan kita ng masarap. Hindi mawawala ang iyong pakinabang. Buti na lang hindi ako nakikita ng mga taong ito. Kung hindi, baka may mamatay sa takot. At kukunin mo na naman ang aking ugat para magligtas ng tao. Madam, ito ay 1,000 taong ginseng na ugat. Kunin mo ito at ipambabad sa alak ng general. Kuskusin araw-araw ang sugat kung saan niya tinanggal ang nakalalasong kabute. At ang kalahati ay ipainom sa kanya para mapalakas ang dugo at mapabilis ang paggaling. Miss Ye, ito ay maliit na handog. Hindi karapat-dapat. Ngunit pakiusap tanggapin mo. Ang mga Hapon ay malamang hindi titigil. Gusto kitang bigyan ng isang hiwalay na bahay at mag-aayos ng mga katulong para sa iyo kung papayag kang manatili. Simula ngayon sa Fengyuan City, ako si Huo Zhenbang ang magtatanggol sa iyo. Kahit anong gusto mo ay maibibigay ko. General, pumunta lamang siya sa nicho at nag-ikot-ikot. Binigyan mo siya ng napakaraming kayamanan. Ibinigay ko sa iyo ang mga anak, sumama sa iyo ng maraming taon. Wala akong nakuha, wala akong pakialam, gusto ko rin. Gusto. Mamamatay ka yata. Umalis ka dyan. General, tinanggap ko ang mga bagay. Ngunit ang kahilingang manatili sa mansyon ng general ay hindi ko kayang tanggapin. Ang aking ama ay nasa Shenyin Men pa. Hinihintay akong bumalik. Si Yue, akin. Samahan mo si Master Ye para sa akin. Oh, Master Ye, pasensya na sa ginawa ko dati. Salamat sa pagligtas mo sa aking ama. Kung kailangan mo ng tulong sa hinaharap sa aming tahanan ng pamilya Huo, huwag kang mag-atubiling sabihin. Huwag kang mag-alala. Ang mga araw na magkikita tayo, marami pa. Sa hinaharap, magkikita pa ba tayo? Hindi dapat sabihin ng tadhana. Huwag mo na akong ihatid. Umuwi ka na at alagaan ang iyong tatay. Ang batang ito ay may kakayahan pala. Baka, sumpay na bata. Sinira mo ang imperyo, ang mamahaling array na sumisipsip ng swerte. Nasira ang aming plano. Hintayin mo ako. Bakit hindi ka nalang tumira sa mansyon ng general? Mukhang mayaman naman sila. Mas mahalaga ang buhay ng tatay ko. At saka, nakalkula ko na, ang mansyon ng general
ay hindi lang ito ang kakaibang pangyayari. At kapag humingi sila ng tulong sa akin, sino yan? Lumabas ka! Batang babae, hamunin ang autoridad ng imperyo ng silangan, mukhang sawa ka na sa buhay, huwag mo na siyang kausapin, putulin ang ulo niya. Isang hamak na langgam. At gusto mong agawin ang lupain ng Tsina? Hindi pa tiyak kung sino ang mamamatay ngayon. Mayabang na bata, mamatay ka. Anting-anting ng pagtatago, tigil. Anting-anting ng apoy ng pagtatago, sunugin ang kasamaan. Mga papet na papel pala. Walang kaluluwa. Peke lahat. Ang sektang Kyukiku. Masyadong mababa ang tingin sa atin. Gumagamit ng maliit na papet na papel sa paghabol. Puppetry ng silangan ninakaw lang ang sining ng Tsina at dinagdagan ng kanilang sariling maling paraan. Hindi man lang nakuha ang diwa. Gaya ng pusa na ginagaya ang tigre. Madaling talunin. Batang babae, siguradong ikaw ang sumira sa array na sumisipsip ng swerte sa libingan ng pamilya Huo. Pinagtuunan ka ng Kyukiko. Pinupuntahan ka nila para patayin ka, puksain ang ugat. Baka kailangan nating magtago? Magtago? Aba, hindi ko alam kung paano sumulat ng salitang tago. Naku, pupunta kaya sila sa Shenyang Gate? Samantalahin ang sakit ng tatay mo at salakayin? Bilis! Bumalik agad sa Shenyang Gate. Tatay, umuwi na ako. Kumusta ka? Anak, alam ko na, kaya mong sirain ang masamang array ng pamilya Huo. Huwag kang mag-alala sa tatay. Pagkagising ko, may natuklasan akong mga bakas ng pagkamatay ng iyong lolo. Hindi ako babalik sa maikling panahon. Ang sektang Kyukiku ay naninirahan sa Fengyuan City ng maraming taon. Malaki ang balak. Ang pamilya Huo ay isang piyesa lamang. Hindi sila titigil. Mag-ingat ka. Ang sektang Kyukiku. Ay talagang matigas na ipis. Narito ang mga bangkay. Narito na lahat, Young Marshal. Ang pangatlo ay kanina lang natagpuan sa sulok ng dampa sa likod bahay. Nakakatakot ang pagkamatay. Walang balat ang mukha. Hindi namin kayang hawakan. Ang tatlong babaeng bangkay na ito lahat ay inalisan ng balat sa mukha ng buo. Malaki ang posibilidad na iisang pumatay ang gumawa. Ang pamamaraan ng pag-alis ng balat ay sobrang malupit. Baka naman may kinalaman muli ang Juju. Kung hindi, pumunta tayo at hilingin kay Ye Tianxi na tumulong. Anong Tianxi? Purong panlolo ko lang iyan. Maraming taon akong nag-aral sa ibang bansa. Kumpara sa mga nagpapanggap na may kapangyarihan, mga manloloko sa lansangan, mas maaasahan ako. Binibinidyang, kakabalik lang po ninyo sa Fengyuan City. Hindi ninyo alam ang kakayahan ni Ye Tianxi. Hindi siya manloloko sa lansangan. Kung hindi dahil sa kanya noong nakaraan, matagal nang wala ang Grand Marshal. Kakayahan? Matagal nang sinabi sa akin ng tiyahin ko. Hindi ba isa lang siyang marunong ng ilang trick na manloloko sa lansangan? Gamit ang mga mapanlinlang na paraan, maliit na trick para manloko ng pera? Karapat dapat ba siyang tawaging Tianxi ninyo? Ang mga bagay ng pamilya Huo ay hindi pa oras para makialam ka rito. Li Fuguan, ihanda ang sasakyan. Pumunta sa Shenyang Gate at kunin si Ye Tianxi. Hindi na kailangan pumunta. Bumalik na ako. Binibini Ye, paumanhin kong gabi na at hiniling pa na lumabas ka. Ang bagay na ito, natatakot ako na ikaw lang ang makakatulong. Oo nga, Ye Tianxi, hindi mo alam, ngayong mga nakaraang araw, sa ating Fengyuan City, maraming mananayaw ang namatay. At lahat ay inalisan ng balat sa mukha. Nakakatakot tingnan. Oh, grabe ang kalupitan ng paraan. Kung tutulong si Binibini Ye, basta anumang bagay na mayroon sa Fengyuan City, ako si Huo Siyue ay tiyak na ibibigay ng buong puso. Sa pagkakataong ito, isang bagay lang ang gusto ko. Ano ang gusto mo? Hinihiling niya sa akin. Ang lupaing ito ng libingan ng pamilya Huo. At ayaw niya akong sumama. Bakit kaya? Yiling Long, sa kalaliman ng gabi, hindi pumunta sa magandang mansyon ng pamilya Huo. Sa halip ay pumunta dito, sa isang abandonadong libingan sa gitna ng kagubatan. Baliw ka ba? Ay, Yiling Long, bitawan mo ako. Ano ang gagawin mo? Ano ang gagawin ko? Malalaman mo agad. Yiling Long, hukayin mo ako ngayon din. Ang sektang Siyam na Krisantemo. Nilalaso ng espiritu ng buong lungsod ng Fengyuan. Ikaw lang, ang 1,000 taong hayop na espiritu, ang makakapaglinis. Mauuna akong mag-imbestiga sa kaso ng mananayaw na inalisan ng balat. Dito ka lang magtrabaho. Yiling Long, ayokong manatili dito. Ginoong Matsumoto,
Bumalik na si Ye Linglong sa lungsod ng Fengyuan Ang libong taong ginseng na nag-anyong tao. ay itinanim sa libingan ng pamilya Huo. Hindi na tayo makalapit. Ang mga laso na insekto na natira sa array? Nahukay na ba? Mukhang nakain na ito bilang merienda ng nag-anyong ginseng. Gago! Walang kwenta! Lahat kayo walang kwenta! Hindi ba kayo pupunta agad para hukayin ang ginseng para sa akin? Wasakin ito! Talagang hindi pwedeng hayaang sirain ito ang lahat ng ating laso na insekto. Hindi na mahanap. Ang ginseng ay tila sumanib na sa lupa ng libingan. Walang kwenta. Puro dahilan lang. Ako mismo ang haharap sa kanya. Anong kakayahan ba talaga siya? Paulit-ulit na sinisira ang mga plano ng aming second siyam na krisantemo. Naglakas loob na kalabanin ang imperyo ng silangang hapon. Gagawin ko siyang walang puntod. Prinsipe, may problema na naman sa Night Rose. Katulad ng kaso ng pagbabalat ng mukha dati, pareho ang paraan. Pakiusap kay Master Ye, pumunta na kayo ngayon doon. Baka malaman mo kung sino ang may gawa. Ang mag-imbestiga. Sa hitsura niya, pupunta sa Night Rose. Akala ng mga tao, kung saang probinsya galing, parang magiging katulong lang doon. Hindi rin alam kung saan ginamit ang perang nakuha niya sa pamilya natin. Ano ba ang ginagawa niya? Nakadamit na napakamura. Si Miss Ye ay panauhing pandangal na inanyayahan ng tatay ko. Wala kang karapatang makialam. Sasamahan kita sa bayan para bumili ng ilang damit. Bukas ay kaarawan ng 4th concubine. Gusto ng tatay ko na ipagdiwang siya sa Night Rose. Sabay, tayong pumunta para madali ring mag-imbestiga ng lihim. Sa susunod, kung hindi mo makontrol ang bibig mo, tatahiin ko iyan. Ikaw, maghintay ka lang. Ang pamangkin ko ay isang forensic examiner. Tingnan natin kapag nahanap niya ang salarin, kung paano kanya hihiyin. Ang ingay niya? Parang palakataran na maglibo tayo. Bastos kang bata, maghintay ka lang. Gusto mo ito? Papabalutin ko sa tindera. Kukunin ko ang damit na ito. Kukunin ko rin ito. Jiang Xiu, ikaw. Prinsipe, para ito sa trabaho. Trabaho. Nagpasya na ako. Magpapanggap akong mang-aawit sa Night Rose para akitin ang salarin. Kaya kukunin ko lahat ng damit na ito. Walang katuturan. Sino ang nagpayag sa iyo na gawin ito? Kung gusto niya, ibigay mo na lang. Tingnan natin kung ang maaakit niya ay salarin o multo. Kapag nahuli ko ang salarin, tingnan natin kung makakapagpanggap ka pa. Hindi sapat ang mga disenyo sa tindahang ito. Dadalhin pa kita sa ibang tindahan. Pumili pa ng ilang damit. Hindi na iyon lang ang gusto ko. Maganda ang panlasa ng binibini. Ito ang bagong dating na kakaiba sa tindahan namin. Isa lang, maraming mayayamang babae ang gusto nito. Hindi pa namin ibinebenta. Ito na. Dito po, binibini. Prinsipe, kapag isinuot ng binibini ito, napakaganda. Oo, ito na. Sa unahan ay may tea house. Maganda ang kapaligiran. Pumunta tayo doon, sandali. Uminom ng tsaa at magpahinga. Malapit na. Narinig mo na ba? Ang Night Rose ay may kakaibang nangyayari kamakailan? Sabi nila, may masamang espiritu doon. Kumakain ang mukha ng tao. Ang sakit ng ating prinsipe. Noong nakaraan, bahagya lang gumaling. Pupunta ulit sa Night Rose para sa kaarawan ng 4th concubine. Parang hindi natatakot mamatay. Tama ka. Sa tingin ko, ang ating prinsipe, sa daan ng pagpapatiwakal, lalong lumalayo. Ano ang tingin mo sa Night Rose? Mas interesado ako sa isang tao. Sinong tao? General, ang bait mo naman sa akin. Gusto ko talaga ang mga regalong ito. Basta gusto mo, okay na. Wala iyang ilang kahon ng regalo. Basta gusto mo. Ang mga bagay sa Fengyuan City. Pwede kang pumili kahit ano. Paano kung gusto ko ang buhay mo? Gusto ko ngayon ding mamatay sa kwarto mo. Walang hiya kang munting engkanto. Wala pang kalahating buwan nang pumasok sa bahay. Napaikot na niya ang isip ni General. Para talaga siyang reinkarnasyon ng isang demonyo. Siya ang ika-4 na asawa na kinukuryoso mo. Ang tatay ko,
kalahating buwan na ang nakalipas, dinala siya, galing sa labas. Kamakailan, sobrang paborito siya. Bakit mo siya itinatanong? Gusto mo ba talagang malaman? Oh, paano nangyari ito? Ang nakita ko kanina ay ang ika-4 na asawa. Tama. Siya nga. Ano? Hindi ba ito hindi ka panipaniwala? Medyo nakakagulat. Hindi ko talaga inaasahan na siya pala ay ganoon. Ang likod bahay ng tatay mo ay talagang maingay. Kung isasama pa ang ikatlong asawa, baka makabuo pa ng isang lamesa ng mahjong. Ang ikatlong asawa, kamakailan, ay sumama kay Lola sa Wutay Mountain. Sabi para ipagdasal ang tatay at alisin ang mga sakuna. Babalik siya sa katapusan ng buwan. Magpahinga ka ng maaga. Para magkaroon ka ng lakas. Bukas, pumunta sa Night Rose. May panibagong kaguluhan pa akong ipapakita sa'yo. Bakit laging mabilis ang tibok ng puso ko? Nagkaroon ba ako ng kakaibang sakit? Bakit ka bumalik? Hindi ba sinabi ko sa'yo na maglinis sa puntod ng mga ninuno? Wag na, wag na. Ang mga makamandag na insekto doon hindi naman masarap. Walang lasa kapag kinagat. Hindi sapat para sa isang kainan. Nakakatamad doon. Narinig ko na bukas pupunta ka sa Night Rose. Huhulihin ang demonyong kumakain ng mukha ng tao. Isama mo ako. Ang demonyong iyon ay maraming yin energy. Talagang masarap iyon. Hayaan mo akong kumain ng busog para palakasin ang katawan. Sa pagkakataong ito, hindi kita kailangan. May mas mahalaga kang gagawin. Gawin mo para sa akin. Ang tuso ng plano. Ang mga bamboo shoot sa bundok dapat tawagin kang lola ng mga ninuno. General, maganda ang mukha ng dalagang ito. Baka naman. Ikaw ang naghahanap ng panglima naming asawa? Siya lang, hindi magkakagusto ang tiyo ko sa probinsyana tulad niya. Huwag kayong magsalita ng kung ano-ano. Ito si Master Ye ng Shenyin. Iniligtas niya ang buhay ko. Siya ang tagapagligtas ng pamilyang Huo. Huwag kang magbiro ng ganyan. Si Linglong ang tagapagligtas ng tatay ko. At siya ang inimbita ko na master na magligtas sa mga tao ng Feng Yuan. Hindi ko papayagan na magsalita ka ng kalokohan dito. Master Ye pala. Pasensya na sa aking pagiging bastos. Iniligtas ng Master ang General. Kailangan kitang i-toast ng maayos. Ang sarap! Probinsyana. Hindi ganoon uminom ng red wine. Anong klaseng master? Wala lang. Isang nagpapanggap na mangkukulam? Hindi man lang niya makita ang simpleng ilusyon. Mamaya, hindi niya alam kung paano siya mamamatay. Anong tinitingnan mo? Ang sama ng itsura mo. May sakit ka ba? Hindi ko masabi. Gusto mo bang makita ng personal? Ang mga Hi-Fi na ito. Sila ang masamang espiritu na pumatay sa mga mananayaw. Hindi ganoon kadali. Ang mga Hi-Fi na ito ay mga papet lamang. Ang tunay na masamang espiritu. Nakadamit pa rin ang balat ng tao at nagpapanggap. Kaya ang mga kulay abong itim na bagay, ano ba talaga? Huwag mag-alala. Darating na ang magandang palabas. Ngayon, salamat sa inyong lahat sa pagdalo. Sa aking kaarawan, inom ako sa inyong lahat para masaya. Si Lausi ay talagang matalino. Hindi na sayang ang pagmamahal ko sa iyo. Lausi ikaw. Ikaw ba ay sinapian? Sinapian. Ha ha ha.
Ako mismo ay isang masamang espiritu, Huo Zhenbang. Pinatay mo ang aking mga kauri. Sinira ang aking banal na lupain. Ngayon, gagawin ko sa iyo at sa mga taong ito lahat ay maging pataba ng aking haife. Ito, ano ang mga ito? Hindi ba ito ay katulad ng bagay na nasa katawan ng aking ama, eksaktong pareho? Sila ay mula sa iisang pinagmulan at lahi. Hahaha, Huo Zhenbang, nakikita mo ba? Ito ang bunga ng pagsira mo sa aking tahanan at pagpatay sa aking mga kauri. Moto. Kalokohan. Ako, Huo Zhenbang. Kahit mahilig sa babae, pero sa buong buhay ko, ako ay matuwid at marangal mga hapon lamang ang pinatay ko. Kailan ko sinira ang iyong tahanan? Kasinungalingan. Ikaw ang namuno ng hukbo na sumira sa banal na bundok ng aming lahi at pumatay ng higit sa 100 aking kauro. Itong utang na dugo ngayon ay dapat bayaran ng dugo. Pangkalahatang Huo, kumusta ka na? Nagkita tayo muli. Matsumoto Ichiro. Ikaw, masamang aso. Bakit ka nandito? Aha, syempre. Para samahan ka sa huling lakad mo. Buwisit. Ako, Huo Zhenbang. Basta't may isa pang hininga, hindi ko papayagan ang mga mang-aagaw na hapon na tumapak kahit isang hakbang sa lungsod ng Fengyuan. Matsumoto Ichiro, ang mga kakaibang bagay sa katawan ng aking ama at ang mga mananayaw na misteryosong namatay ikaw ang may gawa, di ba? Tama ka nga, Batang General. Matalino ka. Sayang nga, huli na ang pagkakatuklas mo. Ang inuming lason na iniinom mo ay kumakalat na sa iyong daluyan ng dugo. Ngayon, nasa akin na ang kapalaran mo. Ano ang gagawin mo sa mga mukha ng mga mananayaw? Batang General Huo, ang pagiging usisero ay nakakapatay ng pusa. Pinapayuhan kita na huwag nang magtanong. Ang mga minahan at lupa ng lungsod ng Fengyuan at ang banal na lupain sa labas ng lungsod sa lalong madaling panahon ay magiging atin na. Lahat ng ito ay sa imperyo ng Hapon. At kayo ay isang grupo ng mga malapit ng mawasak na asong gala na walang tahanan. Ano pa ang hinihintay ninyo? Patayin na sila! Mamatay kayong lahat! Bakit ganito? Ang mga taong ito, mga puppet lang sila. Ikaw? Lahat ng ito ay ilusyon mo. Ilusyon? Tingnan mong mabuti. Ang ginagawa ko, ito ay tunay na sining ng puppet ng Sina. Buisit Yeling Long. Kung hindi dahil sa iyo, sana'y patay na si Huo Zhenbang sa aking kamay. At ang Fengyuan ay nasa akin na. Noong araw, ikaw ang pumasok sa bundok at ninakawan ang libingan. Hindi lang ninakaw ang maraming kayamanan, mga bihirang kayamanan. Sinunog mo rin ang tahanan ng 4th concubine. Pinatay mo ang daan-daang mga espiritu. Pagkatapos, sinisi mo kay Huo Zhenbang, kayong mga bandidong Hapon, makasarili at mapaminsala. Walang konsensya. Noong araw, ang pumasok sa bundok at ninakawan ng libingan, sinira ang aking banal na lupa, pumatay sa aking mga kalahi, ay hindi si Huo Zhenbang. Ikaw. Tama, ako nga. Sino ba kasi ang nagsabi sa iyo, tangang espiritu, na madali kang lokohin? Isang kasinungalingan na pinamunuan ni Huo Zhenbang ang hukbo at pinatay ang lahat sa bundok at naging handa kang maging piyesa ko. Nakakatawa. Maghiganti para sa aking mga kalahi. Fourth. Okay ka lang ba? Master Yi, pakiusap, iligtas mo siya. Wala na siyang pag-asa. General, pasensya na. Ako ang nagkamali ng paniniwala sa masamang tao. Muntik ka ng mapahamak at ang Fengyuan. Ngayon, sasamahan ko na ang aking mga kalahi. Sana sa susunod na buhay, makasama pa kita bilang ordinaryong mag-asawa. Matsumoto, gago ka. Puputulin kita at ipapakain sa aso. Kung may kakayahan ka nga. Ang mahina ng galing mo at nagpapahiya ka pa.
Imposible. Ah. Yelinglong. Hindi ka hahayaan ng Imperyong Hapon. Gusto tumakas ng gago na ito. Huwag mo nang habulin. Si Matsumoto ay isang tusong tao. Malamang, may tambangan. Pero sugatan siya. Bihira ang pagkakataon. Ito ay Mag-ayos ng mahabang linya para sa malaking isda. General, huwag kang magpapadaya. Iyan ay isang masamang nilalang. Patay na, patay na. Sinasabi mong ilibing siya sa puntod ng pamilya. namatay siya dahil sa akin. At ginamit ng taksil na Matsumoto. Sa huli, siya ay isang kaawa-awa ring tao, ilibing sa libingan ng angkan. Ituring na ang angkan kung huwo. Ipanalangin siya at ang kanyang mga kamag-anak. General, isang halimaw. Bibigyan mo pa ba siya ng titulo? Kung kumalat ang balita, tatawanan tayo ng mga tao, ang pamilya Wow. Sige na. Desisyon na ito. Hiling ko kay Guro Ye na tulungan sa paglilibing. Siguraduhin na ang ika-4 na ginang ayusin ng maayos. Siya ay sinungaling. Matagal na tayong pumupunta sa Night Rose. Hindi pa rin nahuli ang pumatay na nagbabalat ng mukha. Ano pa ang kaya niya kundi magpanggap na may espiritu? Si Matsumoto Ichiro ang tunay na salarin sa likod ng pagbabalat ng mukha. Pero may isang duwag. Natakot at nahimatay. Wala lang namang nakita. Ako. Aksidente iyon. Sino ba namang aakalain na biglang lilitaw ang mga bagay na iyon? Mukhang bukod sa bilhin ang lahat ng damit sa butik at mahimatay sa pinangyarihan ng krimen, wala kang ginawa. Ako? Tama na, tumigil na kayo sa pag-aaway. Umuwi na kayo at magpahinga. Wow! Sino ang nagdala ng buong butik dito? Gusto mo ba? Para sa iyo? Ang mga ito? Lahat para sa akin? 2 damit ang ninakaw ni Jiang Xiu sa iyo. 10 beses kong babayaran sa iyo. Kung ganon, may gagawin ka ba mamayang gabi? Ano ang gusto mong gawin? Yon, ang daming tao sa kalsada. Ito ang pangunahing kalye ng lungsod ng Fengyuan. Wala nang gulo mula sa mga Hapon nitong mga nakaraang araw, kaya payapa ang lahat. Sa loob ng 3 araw, ay ang pista ng mga diwata ng Kixi. Siguradong masaya ngayong taon. Nabalita ko na napili na ang mga diwata. Ang panganay sa 7 diwata ay ang panganay na anak ni Mr. Lee, ang negosyante ng bigas. Ano? Naalala ko ang babaeng iyon. Dati siyang mataba at pangit, puno ng pekas ang mukha niya. Paano siya naging diwata? Nabalita ko, inutusan ng pamilya Lee ang isang bantog na doktor para gamutin siya. Ano ang problema? Ang pista ng Kixi Goddess. Pipili sila ng 7 dalaga na wala pang asawa. Sa Rose Nightclub, ang mga mananayaw na pinutulan ng mukha, ilang namatay sa kanila. 6 na mananayaw ang namatay. Hindi tama. Kulang pa ng isa? Anong ibig mong sabihin? Ang ibig mong sabihin, ang pista ng diwata ay konektado sa pagputol ng mukha na pinlano ni Matsumoto? Ito ay hindi basta pagkakataon. Ang plano ng hampas lupang si Ichiro Matsumoto ay hindi ganoon kasimple. Tiyak may paka na siya. Kulang pa ng isa. Ibig mong sabihin, kailangan pang kumilos si Matsumoto? Pero nasugatan siya. Matagal na siyang tumakas. Narinig ko lang sa mga tao na ang anak ng pamilya Lee ang napili bilang diwata ng Kixi. Sabi nila pinagaling siya ng isang bantog na doktor. Nagbago ang anyo at naging maganda. Sa tingin mo posible ba? Ano ang gagawin natin ngayon? Hindi natin siya dapat payagang masira pa ang lungsod ng Fengyuan. Bahala na ako. Kaya bang hanapin ng munting papel na ito si Matsumoto? Malubha ang kanyang pinsala. Baka nagtago na siya. Huwag kang mag-alala. May dugo niya ang papel na ito. Kahit magtago siya sa butas ng daga, mahahanap pa rin natin siya. Tulad ng inaasahan, naglagay si Matsumoto ng masamang salamangka dito. Sa loob ng 3 araw, ay ang pista ng 7 diwata. Kailangan nating humanap ng paraan para makapasok. Anong paraan? Sumama ka sa akin pauwi sa pamilya Huo. Malalaman mo. Ang misteryoso mo naman. Tiyo, ito ang damit na espesyal kong binili nang mapili ako bilang 7 diwata. Gusto ko talaga ito. Maganda, di ba? General,
Napili si Saiyo bilang isa sa 77 diwata sa pagkakataong ito. Ito ay karangalan para sa pamilya Wu. Dapat mo siyang gantimpalaan ng maayos. Gagantimpalaan, talagang gagantimpalaan. Mas magaling ako kaysa kay Yilinglong, pero niloloko niya kayong lahat. Pinapanigan ninyo siya. Si Yu, Sa pagdalo mo sa pista ng diwata ngayon, ay isang pagkakataon para magbigay karangalan sa ating dalawang pamilya. nakasalalay sa iyo ang lahat. Huwag kang mag-alala, Tia. Sigurado akong hindi kita pababayaan. Ikaw at si Tio. Mabigo. Patutunayan ko kay Siwe na mas magaling ako kaysa sa mandaraya na si Yelinglong. Hindi siya dapat dumalo sa ritual na ito. Yelinglong, naiinggit ka lang sa akin. Kung kaya mo, ikaw naman ang mapili. Sige, kung gusto mong mamatay, wag mo akong sisihin kung hindi kita binalaan. May importanteng kailangan kong sabihin kay General ngayon. Lumabas ka muna. Hindi naman ako estranghero. Anong meron na hindi mo masabi sa harapan ko? Tama. Si Saiyo ay kabilang sa atin. Kung may sasabihin ka, sabihin mo na diretso. Manahimik kayo. Buong araw kayong nagdudulot ng gulo at may kapal pa kayo ng mukha na sabihing kabilang kayo sa amin. Sabi mo may importanteng sasabihin sa akin. Baka naman si Juju na naman ang gumagawa ng gulo? Tatay, hindi si Juju ang gumagawa ng gulo. Ay, gusto kong pakasalan si Linglong. Ano? Pakakasalan mo ang probinsyanang ito? Ang paraang sinabi mo kanina ay pakasalan ako. Ang tradisyon sa bayan ay ang mga lalaki at babae na may kasunduan sa kasal lamang ang makakapasok sa templo ng diwata. Kaya ako naisip ang paraang ito. Sana hindi ka magalit. Iyon pala ang dahilan, akala ko. Anong akala mo? Wala. Tatay, gusto kong pakasalan si Yelinglong. Pakiusap, pagbigyan mo kami. Sulit kang maging anak ko. Kamukha mo ako noong kabataan ko. Kung si Monsieur ay walang tutol, gaganapan ko kayo ng kasalan. Kasal? Sino bang hamak na tao ang maglakas loob na mangarap pumasok sa pamilya Huo? Ang manugang ng pamilya Huo dapat maging edukado at mabait na dalaga mula sa marangal na pamilya marunong sa musika, chess, kaligrapya at pagpipinta. Tama na tama po kayo, Lola Huo. Ang pamilya Huo na ganito kataas natural na dapat ihalin tulad sa pinakamabuting dalaga para hindi siya dehado. Hindi tulad ng iba, hindi kilala ang pinagmulan puro pagpapanggap lang at sinasabi pa na mula sa Shenyin Men. Ang Shenyin Men namin ay lehitimong pamilya ng okulto. Sino ka para manira? Tumahimik ka. Narinig mo ba? Sinabi ni Lola Huo na tumahimik ka. Ako ang nagsabing tumahimik ka. Bata lolo mo ay si Yepo Tian ba? Paano mo nalaman ang pangalan ng lolo ko? May awa ang Diyos. Sa wakas, ang dalawa nating pamilya ay muling magkabahagi ng dating ugnayan. Noong araw, ako at ang lolo mo ay matagal nang nagtakda para sa iyo at kay Siyue ng kasunduan sa kasal. Mayroon ba kaming dating kasunduan sa kasal? Kasunduan sa kasal? Siya ay isang manloloko. Paano magkakaroon ng kasunduan sa pamilya Huo? Maraming taon na ang nakalipas. Noong nilusob ng mga Hapones, ang lungsod iniligtas si Jianbang. Hindi siya humingi ng anumang gantimpala mula sa pamilya Huo. Sinabi lang niya na pagkatapos ng maraming taon ang kanyang apo na babae ay tiyak na may kaugnayan sa apo ng pamilya Huo. Hindi maputol na ugnayan at umaasa siyang papayagan ko. Pagkatapos, nawala ang balita tungkol sa iyong lolo. Akala ko ay binawi na ang kasunduan. Hindi ko inaasahan na makikita ko pa ang kanyang apo. Parang nabanggit ng lolo ko noon na mayroon akong mapapangasawa. Hindi ko inaasahan na siya pala. Kalokohan. Siya ay isang taga-probinsya. Paano siya magiging karapat-dapat para kay Kuya Siyue? Tumahimik ka. Ang mga bagay ng pamilya Huo, hindi mo dapat pinakikialaman bilang isang tagalabas. Matanda, ang batang ito na si Saiyo. Nagkamali lang siya sandali, huwag mo na siyang pansinin. May karapatan ka bang magsalita dito? Si Jiangshu ay walang modales. Ikaw rin. Ako. Maging maayos ka. Huwag mo na akong kahiyin. Linglong, may gusto akong sabihin sa iyo. Ano iyon? Ako ay isang sundalo. Ayaw ko ng paligoy-ligoy. Ganoon din sa pag-ibig. Hindi ako mandadaya o magtataksil. Ako. Hindi ba tayo magpapanggap na mag-asawa? Mag-aartista lang? Ang nararamdaman ko para sa iyo, hindi ito pagpapanggap kailanman. Seryoso ako mula simula hanggang ngayon. Kaya, gusto kong pag-isipan mong mabuti. Ang kasunduan nating kasal. Hindi pa ako nakakapagdesisyon. Kapag natapos na ang insidente ng 7 Evil Array, sasabihin ko sa iyo ang sagot. Hindi kita bibiguin. Batang babae, nakita ko lahat. Ang maliit na batang general na si Huo Siyue ay nag-propose sa iyo. Nag-propose si Huo Siyue sa iyo. Hindi mo ba iisipin? Ang pagpunta ko rito ngayon ay upang harapin ang mga Hapon na iyon. Lubusan silang lipulin. Hindi ko naisip ang kasal. Pero, hindi ka tumanggi. Naantig ang puso mo.
Aray, Kung magsasalita ka pa, bubunutin ko ang lahat ng balbas mo. nahihiya ka. Oo si Yu. Bilisan mo. Hindi ko inaasahan na siya ay nakasuot ng damit pangkasal. Napakaganda. Dam itong si Ye Linglong. Sinira ang aking plano. Kulang na lang ang isang mukha para sa 7 Evil Array. Dahil pumunta ka rito mismo, gagamitin ko ang mukha mo. Pakawalan mo ako. Wala akong nakita. Tiyagan mo. Matatapos din ito. Ginoong Matsumoto, ang tamang oras para sa ritual ay dumating na. Hindi na ito maaaring ipagpaliban. Saklolo. Pakiusap, sabihin mo sa amin, Matsumoto. Pumunta sa harap ng templo, sa 7 nakamamatay na direksyon. I-set up ang 7 nakamamatay na pormasyon. Ano iyon? May problema ba? Talagang ito ay ang 7 bituing yin siya na pormasyon. 7 nakamamatay na pormasyon. Ano ang ibig sabihin yan? Ito ay minana natin mula sa ating mga ninuno. Ito ay ang 7 bituing pagpapala na pormasyon. Pero ginawa ito ng 9 na krisantemo na. Gumamit ng 7 uri ng lason itago sa katawan ng mga taong ito. Sila ngayon ay mga papet na. Sinapian ng masamang espiritu. Ano? Si Saiyu ay kasama rin. Siya, hindi siya naging pepe, di ba? Ano ang nangyayari? Ang musika para sa pagpapala ay nakakasama ng pakiramdam. Naninikip ang dibdib ko. Parang may gumagapang na insekto sa katawan ko. Ano iyon sa langit? Matagumpay, sa wakas ay natapos na. Mula ngayon, ang lungsod ng Fengyuan ay nasa ating mga kamay na. Ang mga bakal na kuko ng imperyo ay tatapak sa lupang ito. Lahat ng lumalaban ay magiging pagkain ng mga makamandag na insekto. Masama! Ang lason na bitag ni Matsumoto ay malapit ng mabuo. Ikaw, dalhin mo ang mga tao at paalisin ang mga mamamayan. Huwag hayaang mahawakan ang itim na usok na iyon. Mapanganib ang bitag na ito. Paano mo ito magagawa ng mag-isa? Gusto kong kasama ka. Ako ay miyembro ng Shen Yin Men, at ang pagsira sa bitag ay tungkulin ko. Ikaw, mabilis na paalisin ang mga mamamayan. Sige, aalis ako at babalik. Mag-ingat ka ng husto. Sa iyong munting abilidad, gusto mo ring talunin ako? Hahaha, mayabang at hangal. Ano pa bang kaya mong gawin? Dilatan mo ang iyong mga mata at tingnan mong mabuti. Hahaha, nakatawa. Kinagat ba ng lason na insekto ang utak mo? Ito'y tumawag ng isang malaking tandang. Ano, sa tingin mo ay napagod ako sa paggawa ng bitag? Gusto mo akong lutuan ng sabaw para palakasin ako? Para magkaroon ako ng lakas na sirain ang bitag? Hahaha. Imposible. Talagang imposible. Isang walang kwentang tandang lang. Paano nito ako mapipigilan? Sa tingin ko, nagpapanggap ka lang. Tingnan mo, sisirain ko ang daya mo. Hahaha. Maraming salamat sa pagpapakita ng mahiwagang tandang, sa pagwasak ng bitag at pagprotekta sa mga tao. Ang disipulong si Ye Linglong ay magalang na nagpapaalam sa bituin na bumalik sa kanyang pwesto. Ye Linglong, papatayin kita. Sinira mo ang bitag ko. Isasama kita sa kamatayan. Ikaw? Ikaw pala ay nasa ilalim ng aking bitag at nagtayo ka pa ng panibago. Ikaw na taksil, nilinlang mo ako. Sa pagharap sa isang taksil na tulad mo,
Hindi kailangan sumunod sa mga alituntunin. Naglalagay ka ng laso na bitag upang sakta ng mga tao. Ako naman ay nagtayo ng bitag upang pigilan ka. Ito ay pagganti ng parehong paraan lamang. Hindi ba sinabi mong naglalaro ako ng patago? Sige, makipaglaro ako sa'yo ng maayos. Ipapakita ko sa'yo kung ano ang tunay na tusong galaw. Yelinglong, lakas ng loob mo, patayin ako? Ang Imperyong Hapon ay hindi ka pakakawalan. Hindi ako pakakawalan? Tingnan natin. Ano ang kakayahan ng inyong siyam na bulaklak? Lakas ng loob ninyong galawin ang 1 pulgada ng lupain ng Tsina? Papasukin ko kayo pero hindi kayo makakalabas. Magaling! Buti na lang naagapay mo ang kanyang tusong plano. Nilagyan ko siya ng patibong sa loob ng patibong. Pero, patay na si Matsumoto, ang Hapones na siyam na bulaklak. Tiyak na hindi sila titigil. Takot tayo kung hindi sila darating? Isa-isa kong papatayin ang sino mang darating. Saiyu. Guru Ye, hindi ka pwedeng. Makita kaming mamatay at hindi mo kami tulungan. Bata pa si Saiyu, iligtas mo siya agad. Kumalma ka muna. Nalilito lang siya sa masamang espiritu. Ihatid muna natin siya sa bahay ng Marshal. Anong sabi mo? Maghanap ng kanluraning doktor. Master Ye, hindi ka ba ang dalubhasa sa mga kakaibang sakit na ito? Si Saiyu ay naapektuhan ng masamang espiritu. Anong silbi ng kanluraning doktor? Ayaw mo siyang iligtas, di ba? Hindi ba lagi mong sinasabi na ako ay manloloko? Na nagpapanggap lang ako at walang tunay na kakayahan? Paano ako makakapantay sa kanluraning doktor? Na marunong magpagaling? Kung ganoon ka naniniwala sa kanluraning doktor? Di tawagin mo siya, hindi ba? Yelinglong. Si Saiyu lamang ang aking pamangkin na babae. Kung may mangyari sa kanya, hindi kita tatantanan. Hindi tatantanan. Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob na makipag-usap ng ganyan sa aking tao? Ikaw, kahit ikaw ay nagtatanggol sa kanya. Kalokohan. Siya ang magiging asawa ko. Hindi ko siya ipagtatanggol? Pagod na ako. Katatapos ko lang sirain ang array. Nakapagod ng maraming lakas. Mauuna na akong magpahinga sa kwarto. Ang natitirang bagay, kayo na ang bahala. Linglong, ayos ka lang ba? Kanina, napakadelikado ng pagbuwag ng array. Nasaktan ka ba? Mukhang hindi maganda ang kulay ng mukha mo. Ayos lang ako. Gumamit lang ng kaunting espiritual na kapangyarihan. Magpahinga lang. Okay na. Nag-aalala lang ako. Kapag namatay si Matsumoto, tiyak na magagalit ang 9 Chrysanthemum sect ng Japan. Hindi sila titigil. Okay lang, nandito ako. Pinoprotektahan mo ang mamamayan ng Fengyuan City. Ako naman ang magpoprotekta sa iyo. Ikaw? Protektahan ako? Oh, ang aking tao. Natural na ako ang magpoprotekta. Uy, kumatok ako. Hindi nyo narinig. Sana may importanteng dahilan ka. Master Ye, ang kanluraning doktor. Talagang nagising si Miss Jiang. Oh, ang galing naman. Kung gayon, gusto kong makita. Paano nagising si Jiang Xiyu? Sasamahan kita. Oy, ang kapal ng mukha mo at pumunta ka pa rito. Salamat sa kanluraning doktor na nagligtas sa akin. Kung sa iyo ako umasa, manloloko, tiyak wala na ako. Matagal na akong patay. Oo nga, buti na lang at matibay si Saiyu. Tumahimik. Kahit kumakain, di kayo tumahimik. Di ba? Linglong, ang aking mahal na apo. Halika rito sa tabi ni Lola. Hindi na Lola. Mamaya baka mawalan kayong lahat ng gana. Nakikita ka, wala talagang gana. Jiang Xiyu, ang iyong katawan, talaga bang wala saan man? Hindi ka ba komportable? Mabuti naman ako. Komportable ang buong katawan ko. Huwag mo akong isumpa dito. Oh, kung ganoon, batiin ko si Miss Jiang na nakaligtas sa kapahamakan. Hindi namatay sa malaking panganib. Talagang kailangan kumain ng masarap para palakasin ang katawan. Miss Jiang, inutos ni Master Ye na palakasin ang inyong katawan. Ang masamang espiritu sa katawan ni Jiang Xiyu ay hindi pa nalinis. Ito lahat ay mula sa kanya mga natitirang lason na insekto sa katawan. Kung ganoon, ano pang hinihintay mo? Iligtas mo siya agad. May kakayahan ka naman, di ba? Paulit-ulit niya akong pinahiya. Bakit ko siya ililigtas? Hindi ako santa. Tama, huwag iligtas. Hindi siya karapat-dapat na ikaw ang kumilos. Ikaw. Linglong, huwag mong patulan ng pangalawa. Kumalma ka muna. Si Xiyu ay naaksidente sa ating bahay ng Huo. Isipin mo na lang na pinapaboran mo ako. Iligtas mo siya.
pwedeng iligtas siya. Pero may kondisyon ako. Anong kondisyon? Gusto ko ang lahat ng tindahan ng bigas ng pamilya Jiang sa Fengyuan City. Lahat ng tindahan ng bigas. Baliw ka na ba, Ye Linglong? Ikaw ay magnanakaw. Tahasan kang nagnanakaw ng pera. Magnakaw ng pera? Tanga ka. Pag-isipan mong mabuti, ang Fengyuan City ay sinalakay lang ng mga laso na insekto at masamang aray ni Matsumoto Ichiro. Ang mga pananim sa bukid ay malamang na walang ani na. Gusto kong buksan ng pamilya Jiang ang kanilang tindahan at magbigay ng bigas upang matulungan ang mga tao sa buong lungsod. Hayaan na lang si Jiang Siyu na mamatay dito, kung tutuusin. Ikaw ang hindi sumagip sa kanya. Wala akong kinalaman. Si Master Yi ay may malasakit sa mga tao. Ito ang tunay na kabutihan para sa bayan at pamilya. Kami ang may limitadong pananaw. Bumalik ka agad sa bahay ng iyong pamilya. Makipag-ugnayan ka sa iyong kuya. Buksan lahat ng tindahan ng bigas ng pamilya Jiang at buksan at magbigay ng libreng bigas, mga tao. Kumuha ka ng sariwang ihi ng kabayo at painumin kay Miss Jiang. Ang mga laso na insekto sa kanyang katawan ay mailalabas sa pamamagitan ng pag-inom ng ihi ng kabayo at magiging maayos na siya. Ano pang hinihintay mo, bilis? Kumuha pa ng marami. Painumin siya ng husto. Kung hindi sapat ang isang timba, kunin ang mga kabayo sa militar at dalhin dito para painumin siya ng marami. Lumayo ka! Ayoko uminom. Hindi. Jiang Siyu, si Linglong namin para sa iyo ay nagsumikap ng husto. Kailangan mong inumin ng mabuti. Baka lumabas na lang tayo. Nakakadiri. Ayoko ring manood. Pumunta tayo sa hardin para mamulaklak. Parang hindi rin ako nandidiri. Sayu. Gising ka na. Kamusta? May masakit pa ba sa iyo? Tiya si Ye Linglong ang may kasalanan sa akin. Sayu sa pagkakataong ito, siya talaga ang nagligtas sa iyo. Imposible. Mabait ba siya para iligtas ako? Lahat ito ay mga lansihin niya. Ate Siyu, Anong amoy ng kwarto mo? Ang baho, Mingyue. Bumalik ka na. anong pakiramdam mo? Narinig ko na may nangyari sa iyo. Kaya nagmamadali akong umuwi mula sa bahay ng lolo't lola. Mingyue ikaw at si Third Madam ay umuwi sa bahay ng lolot. Lola, hindi alam ang mga nangyari sa bahay. Kamakailan, si Ye Linglong ay isang manloloko. Hindi lang siya nanloko sa tiwala ng pamilya. Huwo, pinilit pa akong uminom ng ihi ng kabayo. Kung kumalat ito, paano ako mabubuhay? Ihi ng kabayo. Kaya pala ang kwarto mo ay amoy mabaho at masangsang. Lahat ito ay gawa ni Ye Linglong. Pinainom niya ako ng 3 timba ng ihi ng kabayo. Mukhang nababad na ako dito. Paano niya nagawang saktan ka ng ganito at nagmamalaki sa pamilya Huo? Sabi niya siya na raw ang magiging binibini ng mansyon ng Marshal. Lahat ay dapat sumunod sa kanya. Ano? Naglakas loob pa siyang maging amo sa mansyon ng Marshal. Isang babaeng taga-bundok, karapat-dapat ba? Hindi ko siya patatawarin. Ate Siyu, teka lang. Kailangan kong ipaghiganti ka. Kailangan kong ipaghiganti ka, Ye Linglong. Hintayin mo ako. Tulungan ako ni Mingyue. Tingnan natin kung hanggang kailan ka magtatagumpay. Linglong, ang kasunduan nating dalawa sa kasal, ano na ang napag-isipan mo? Sa totoo lang, hindi naman ako tutol. Talaga? So pumayag ka na? Linglong, hindi kita bibiguin. Ikaw pinainom mo si Jiang Siyu ng 3 balde ng ihi ng kabayo. Ano naman sa 3 balde? Kulang pa nga sa akin. Mamaya, papakuha ako kay Li Fuguan ng 2 pang balde para patatagin siya. Kuya, bakit mo pinapanigan itong probinsyano? Inaapi niya si Ate Siyu. Para iligtas siya, ginawa ni Linglong yon. Dapat siyang magpasalamat. Hente, Talaga bang ganoon ka galing tulad ng sinasabi nila? sa tingin ko, gumagamit ka lang ng panlilinlang na ilusyon. Sa tingin ko, lalo kang sumasama ang asal. Kakauwi mo lang, wala kang galang. Ito ang magiging asawa ng kuya mo. Ate, Siya lang? Hindi siya karapat-dapat. Si Ate Siyu lang ang gusto kong maging asawa ng kuya ko. Tumahimik ka. Kung gusto mo si Jiang Siyu, ikaw na lang ang magpakasal sa kanya. Ye Tianxi, diba? Kung ganoon ka kagaling, pumunta ka sa eskwelahan namin at mag-imbestiga. Ilang estudyante ang namatay sa eskwelahan namin itong mga nakaraang araw. Hindi rin mahanap ng pulisya ang tunay na salarin. kung hindi mo mahanap, kailangan mong lumuhod at humingi ng tawad kay Ate Siyu at umalis ka sa pamilya Huo at huwag ka nang bumalik. Oh. So, kung ganoon, kung mahanap ko ang tunay na salarin, kailangan si Jiang Siyu ang lumuhod at humingi ng tawad sa akin. Diba? Ang mga nangyayari sa eskwelahan ay napakakaiba. Hindi man lang mahanap ng pulisya.
Sige, kung mahanap mo ang tunay na salarin, kami ni Ate Siyu ay luluhod at hihingi ng tawad sa iyo. Tara na. Inaabangan ko nga yung itsura nyo habang lumuluhod kayo sa akin. Sasamahan kita. Ang nanay ko ay guro sa universidad na ito. Guro ng piano. May klase siya ngayon. Sumama ka muna sa akin para makinig. Para ikaw, probinsya na? Para may matutunan ka. Apo ko, namatay si Lolo ng sobrang kalunos-lunos. Dahil sa pamilya Huo, sila ay nagbalik ng masama sa kabutihan. Ano ba talaga ang nangyari? Sinasabi mo bang pinatay ka ng pamilya Huo? Noon, pinilit ako ng pamilya Huo na baguhin ang kapalaran ni Huo Zhenbang. Hindi lang naging mahina ang tatay mo. Sa huli, pinatay nila ako pagkatapos kong maglingkod. Pinatay nila ako. Ano? Pinilit ka ng pamilya Huo? Lolo, wag kang umalis. Sabihin mo ng malinaw. Nakatulog ka. Pagod ka ba? Sinabi sa akin ni Lolo sa panaginip. Totoo ba talaga? Talaga bang pinatay siya ng pamilya Huo? Linglong, bakit hindi ka nagsasalita? Ang piano ay isang marangal na bagay na nakatulog ka habang nakikinig. Para sa akin, hindi ka pa nakakita ng mga dayuhang bagay. Wala kang alam tungkol sa elegante. Ang galing tumugtog ng ikatlong ginang. Hindi ko namalayan. Nakatulog ako sa pakikinig. Mabuti kung nagustuhan mo. Sa susunod, ibang tugtog naman, mas masayang tugtog, siguradong hindi ka makakatulog. Salamat, ikatlong ginang. Pero sa susunod na lang pakinggan ang tugtog. Pupunta kami ngayon sa ibang lugar. Dito na. Tuwing gabi, may naririnig mula sa loob na boses ng babae na kumakanta. Napakasakit sa tenga. At kapag kumakanta rito, siguradong may mamamatay kinabukasan. Sina? Hindi ba't magaling ka? Hindi ba't kaya mong hulihin ang mga masasamang espiritu? Pasok ka na ngayon. Kumusta? May problema ba rito? Napakabigat ng negatibong enerhiya rito, pero napakasikreto. Hindi ito tulad ng ordinaryong masamang espiritu. Ano ba ang binubulong-bulong mo diyan? Baka naman natatakot ka na. Wala. Mukhang medyo maaga tayo dumating. Mas mabuti pang bumalik tayo sa gabi. Baka naman gusto mong tumakas. Hindi ako naniniwala sa mga kasinungalingan mo. Nakakita ka na ba ng multo sa sikat ng araw? Ang mga masasamang espiritu ay kadalasang lumalabas sa gabi. Sa araw, malakas ang positibong enerhiya, kaya nagtatago sila. Kung kaya mo, tawagin mo sila para makita ko. Sino ang nagpahintulot sa iyo na pumasok? Gusto kong umupo sa likod. Umupo ka sa harap. Ang sinabi ng lolo sa panaginip? Ano ba talaga ang ibig sabihin niyon? Ang pamilya Huo ang pumatay sa kanya. Kung gayon, ang kasunduan naming magkasal ni Huo si Yue. May masakit ba sa iyo? At laging malungkot ang mukha mo? Wala. Magpahinga lang ako, okay na. Sa gabi, pupunta tayo sa universidad. Kung pagod ka, sumandal ka sa balikat ko? Sa gabi, sasamahan kita. Sirena. Narinig mo ba? Dumarating na ang kanta. Ye Linglong, pumasok ka na. Ano pang hinihintay mo? Baka natatakot ka. Hindi ka na pumasok. Natatakot ako. Natatakot ako na baka matakot ka sa mga nasa loob. Kung sino ang matakot, aso siya. Hindi ako natatakot. Hindi ako natatakot. Ano bang espesyal diyan? Siguro ikaw lang ang nagpapanggap. Tumahimik ka. Gusto mo bang mamatay? Huwag kang sumigaw. Ang mga nakakarinig ng iyak at awit ay mamamatay. Kung sumigaw ka ngayon, mas mabilis silang mamamatay. Tigilan mo ang kalokohan mo. Sa tingin ko ikaw ay duwag at ayaw pumunta. Tigilan ang pakikinig. Tigilan na ang pakikinig. Kung magpapatuloy kayo, mamamatay kayo.
Ano pang hinihintay ninyo? Takbo na. Ikaw, nakakagambala ka sa pakikinig ko ng awit. Ah. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Pakiusap, bitawan mo ako. Sumama ka sa akin at makinig. Huwag maingay. Ako, ayaw ko makinig. Bitawan mo ako. Naku, tao ba sila o multo? Ano ang gagawin natin? Iligtas ninyo ako. Tulungan ninyo ako. Ngayon ka lang natakot? Kanina ang tapang mo. Gusto mo talagang pumunta rito? Iligtas mo ako, kuya. Pakiusap. Sabihin mo kay ate na iligtas ako. Dahil tinawag mo akong kuya, ililigtas kita. Masyado kayong maingay. Nakakagambala kayo sa pag-awit ni ate. Dapat kayong mamatay. Makinig ng palabas. Patay na kayong lahat. Bakit pa kayo makikinig ng dula? Makinig na lang kayo ng swona. Ikaw na. Ginulo mo ang pag-awit ko. Ang mga walang alam sa patakaran ay dapat mamatay. Linglong, mag-ingat. Patakaran. Ang patakaran ko bilang Yelinglong ay, kung hindi susunod, mapapalo. Dapat kayong mamatay. Dapat kayong mamatay. Lahat kayo ay dapat sumama sa akin sa pag-awit ng dula. Matibay pala kayo. Tumigil kayo. Tingnan natin. Sino ba talaga ang nagpapanggap na multo dito? Saklolo. Iligtas mo ako. Lumalapit na naman sila. Ang gulo talaga. Ang galing ng suntok. Turuan ninyo sila ng leksyon. Tumahimik ka. Tama ang sinabi ng babaeng iyon. Masyado kang maingay. May mga kakampi ka pala. Minamaliit kita. Linglong, ano itong mga bagay na ito? Hindi matumba at hindi mamatay. Dahil hindi sila masamang espiritu. Hindi sila masamang espiritu. Ano sila? Hindi naman sila buhay na tao, di ba? Sila ay hindi rin tao. Ano ba talaga sila? Sabihin mo na. At ano naman ang mga iyon? Ito. Ano ba itong mga ito? Hindi maganda. Pumapasok sila sa lungsod. Ang mga tao ay maghihirap. Linglong, ano ang gagawin natin ngayon? Wala ng oras. Bumalik agad sa mansyon ng dakilang marshal. Ipagbigay alam sa buong lungsod na maging alerto. Xiao Shuai, Guru Ye, Miss Mingyue, sumakay na sa kotse. Diyos ko, ano ba talaga itong mga halimaw na ito? Bakit hindi sila mamatay? Kailangan nating makaisip ng paraan. Kung magpapatuloy ito, magkakagulo ang lungsod. Bakit pati ang mansyon ng dakilang marshal ay puno ng mga ito? Ang sagradong anting-anting ay hangganan. Ang masasamang espiritu ay lumayo.
Siyue, ano ba talaga ang nangyayari sa labas? Ano ang mga bagay na iyon? Hindi kaya si Matsumoto na iyon ay hindi pa lubusang patay. Bumalik para sirain ang lungsod ng Fengyuan? Si Matsumoto ay sinunog ng kidlat ng langit na naging baga. Patay na siyang lubusan. Ngunit ang kanyang mga kampon ay narito pa. Ang pakana ng hapon na 9 chrysanthemums ay matagal nang pumasok sa lungsod na ito. Ang pangyayari ngayong gabi ay bahagi lamang ng kanilang plano. Ano? Ang mga tao ng 9 chrysanthemums ay narito pa? Mayroon bang taksil sa ating lungsod? Na nagiging tagaloob nila? Hindi sa lungsod, kundi sa mansyon ng dakilang marshal. Paano nangyari iyon? Ang mansyon ng dakilang marshal ay mahigpit na binabantayan. Lahat sila ay mga kapatid na sumama sa akin ng maraming taon. Paano magkakaroon ng taksil ng 9 chrysanthemums? Dahil sigurado ka. Sumama ka sa akin sa isang lugar at makikita mo. Tingnan mo mismo ang mga lugar na nasusunog saan ang mga iyon. Ang gawing timog na kamalig, ang gawing kanlurang imbakan ng bala, ang gawing hilagang planta ng tubig. Kamalig, imbakan ng bala, planta ng tubig, lahat ng ito ay ang mga mahahalagang lugar ng lungsod ng Fengyuan. Paano nangyari ito? Ang mga lugar na ito ay may mabigat na bantay. Paano sila sabay na nasunog? Ikaw dapat ang magtanong sa sarili mo, General. Ako? Pinagdududahan mo ako? Ako, si Huo Zhenbang, ay nagbantay sa Fengyuan ng ilang dekada. Paano ako magiging isang espiya ng mga walang kwentang Hapon? Hindi ko sinabing ikaw ang espiya. Gusto ko lang itanong, ang mapa ng depensa ng Fengyuan, saan mo itinago? Sira na. Talagang masama na ito. Tatay, Buiset, totoo nga may espiya sa aking paligid. Ang mapa ng depensa, bukod sa akin, ilan sa mga pinagkakatiwalaan ang nakakaalam kung saan ito nakatago. Sino kaya ang naglakas loob makipagsabwatan sa mga QQ? Ano na ang gagawin natin? Nawala na ang mapa ng depensa, magulo na ang buong lungsod. Nakatago pa ang espiya sa loob ng bahay. Kung ang mga tauhan ng QQ ay sasamantalahin at sasalakayin, mawawasak ang Fengyuan. Madali lang. Maaaring makatago ang espiya ng sandali, ngunit hindi sa habang panahon. Kailangan lang natin siyang hanapin. May paraan ka ba? Sabihin mo na. Kahit anong paraan, basta't mahuli ang espiya, gagantimpalaan kita ng malaki. Ang naglikha ng problema ang dapat lumutas. Ikaw, Talaga naman. Linglong, bakit mo sinaktan ang aking ama? Sinaktan siya? Huo si Yue, unawain mo. Ang buhay niya ay iniligtas ko. At ngayon, ay kukunin ko na. Ano namang masama doon? Linglong, bakit ka naging napakalupit? Ano ba talaga ang gusto mong gawin? Yelinglong. Sabi ko na nga ba't manluloko ka? Ang laki ng tapang mo, at sinaktan mo pa ang Mariskal. Ikaw pala ang espiya ng Hapon? Iniligtas mo ang Mariskal para lang makakuha ng tiwala at pagkatapos ay nakawin ang mapa ng depensa. Ang pamilya Huo ay naging mabuti sa iyo. Bakit mo ginawa ito? Hindi kayo nakinig sa akin, at sinabi niyong siya ay isang Tianxi. Ngayon ayos na, gusto niya tayong lahat patayin. Linglong, lumapit ka sa akin. Lumapit sa pamilya Huo para lang ba sa mapa ng depensa at wasakin ang lungsod ng Fengyuan. Huo Yue, tinanong mo pa kung totoo ba? Ang tatay mo ang tunay na pumatay sa lolo ko. Noon, pinilit niya ang lolo ko na baguhin ang kanyang kapalaran. Inuubos ang buong kakayahan ng lolo ko, at sa huli ay pinatay siya. Noong iniligtas ko siya, iniligtas ang pamilya Huo. Talaga pala akong bulag. Ang tanga ko. Ngayon ko lang nakita ang tunay na mukha ng pamilya Huo. Hindi? Hindi ganyan. Linglong, hindi ko pinatay ang lolo mo. Sa'yo, patayin mo na siya. Niloko niya ang tiwala nating lahat para lamang nakawin ang mapa ng depensa. Siya ang tunay na espiya ng Hapon. Tama, patayin siya. Siya, ang pumatay kay Marshall. Gusto pa niyang sirain ang pamilya Wu, at sirain ang lungsod ng Fengyuan. Sabi ko na nga ba hindi siya maganda, ayaw ninyo maniwala. Ngayon, wala na si Marshall, tapos na tayo. Bakit ginawa mo ito? Nagtiwala ako sa iyo ng labis.
Linglong, wag mo akong sisihin. Young Master. Siya. Wala nang hininga. Nakakatawa talaga. Mga tanga kayo. Patay na si Huo Zhenbang. Patay na rin si Ye Linglong. Ngayon walang makakasagip sa inyo. Baliw ka na ba, Lausan? Kamatay pa lang ng Grand Marshal? Bakit ka pa tumatawa? Ikaw? Ano ba ang sinasabi mo? Ang ibig sabihin ba ay niloko mo kaming lahat? Walang galang. Sino ba ang tinatawag mong Lausan? Hindi ako ang ikatlong asawa ng pamilya Huo ninyo. Ako ay isang kawal ng imperyo ng Dai Dongying. Karapat-dapat ka bang tawaging kapatid ko? Ngayon, patay na si Huo Zhenbang. Patay na si Ye Linglong. Nasa akin din ang mapa ng depensa ng lungsod, ang Feng Yuan. Malapit nang maging sa imperyo ng Dai Dongying bagay na madaling makuha. Ikaw? Ikaw pala ang tunay na espiya. Ikaw ang nagnakaw ng mapa ng depensa. Ikaw ang nagplano laban kay Linglong. Ako nga. Bakit ninyo pinatay ang aking kapatid na lalaki? Ang iyong kapatid? Ang kuya ko ay si Matsumoto Ichiro. Kayo itong mga gago na pumatay sa kanya ng sarili ninyong mga kamay. Akala nyo patay na siya para sirain kami? Ang dakilang layunin ng Eastern Empire? Ikaw pala ang kapatid ni Matsumoto. Ina, ikaw. Ikaw, tumahimik ka. Hindi ako ang ina mo. Ako si Matsumoto Sakurako. Hindi ako makakabuo ng isang bobo na anak na tulad mo. Ang tunay na pangatlong babae, saan mo itinago? Siyempre, pinatay. Pagkatapos mong patayin ang pangatlong babae, itinago mo sa aming pamilya, Huo. At binalak ang lahat ng ito. Tama? Hindi ko lang inaasahan na sobrang bobo pala kayo. Basta, ako ay nagplano ng isang munting pakana para mag-away kayo at patayin ang isa't isa at sirain ang inyong sarili gamit ang sariling kamay. Napakadali ninyong dayain. Basta ako ay sa piano classroom ng Feng Yuan University, tumugtog lang ng isang oyayi at pinatulog ko ang bobo na si Ye Linglong sa pamamagitan ng hypnosis. Sinadya kong bigyan siya ng mga maling alaala para maniwala siya na si Huo Zhenbang ang pumatay sa kanyang lolo. Pinauna ko siyang patayin si Huo Zhenbang. At ikaw, Huo Shiyue, pinatay mo naman ang pinakamamahal mo gamit ang sarili mong kamay. Anong pakiramdam? Masakit ba? Mas masahol pa ba sa kamatayan? Ang sakit na ito ay katulad ng noong nawala ang aking kuya. Gusto ko lang ipadama sa inyo ang pagtataksil ng lahat at ang sakit na hindi na matiis. Masyado kang maaga magdiwang. Ikaw, hindi ka namatay. Miss Matsumoto, pasensya na, nabigo kita. Hindi rin ako namatay. Naglakas loob kayong manloko sa akin. Kung hindi namin ginawa ito, paano namin mapapalabas ang espiya na nagtatago sa bahay ng general? Nakusang lalabas ang iyong tunay na pagkatao. Maganda ang iyong plano pero huwag mo nang gamitin sa susunod. Naniniwala ako sa iyong kakayahan sa baril na hindi mo ako sasaktan. Dahil hindi kayo namatay, papatayin ko kayong lahat para mabayaran ang buhay ng aking kapatid. Pati ang iyong kapatid ay hindi ako matalo. At ikaw naman, gusto mo ring mamatay? Saklolo, Ang daming multo sa labas. maraming zombie. Papasok na sila. Kayo mga hapon napakamaalikabok ba? Umalis kayo sa daan ko. Sino ang susulong? Pipilipitin ko ang leeg niya. Iligtas mo ako! Miss Jiang, pasensya ka na. Ngayon, ituring mong ikaw ay namatay para sa bayan. Huwag kang mag-alala. Ililibing kita ng marangal. Hayaan mo siyang tumakbo. Para siyang asong nawawala. Unahin nating harapin ang mga halimaw sa lungsod. Kung hindi, ang mga tao ang maaapektuhan. Teka, sandali lang. Sandali lang kayo. Ano? Baka naman, isa ka ring espiya mula sa Japan? Gusto mo kaming pigilan? Hindi ako especially iya. Gusto ko lang sabihin sa inyo, napakadelikado sa labas. Kayo, mag-ingat kayo. Hintayin ko kayong bumalik. Mag-aayos ako ng kasal para sa inyo. Mga bata, sige na. Ipagtanggol ang Feng Yuan City. Ipagtanggol ang ating tahanan.
Linglong, paano mo nalaman na si Matsumoto Sakura ay espiya? Napakagaling niyang magtago, matagal siya sa mansyon at hindi natin napansin. Nagtataka rin ako. Kailan niya? Pinatay ang tunay na pangatlong asawa at pinalitan siya. Dala-dala niya si Huo Mingyue. Noong bagong galing sila sa bahay ng pamilya, sinakop niya ang katawan ng pangatlong asawa. Hey, nakakaawa ang pangatlo. Sa hinaharap, tiyak na ililibing siya sa libingan ng angkan. Maayos na paglilibing. Sa piano classroom ng Fengyuan University, noong tumutugtog siya ng piano para hipnotismo ako, nakaramdam na ako ng kakaiba. Ang lolo ko. Hindi ako tinatawag na mahal kong apo. Tinatawag niya akong pilya. Patuloy ang babae sa eskwelahan na nakakostume, na kumokontrol sa mga puppet na estudyante. Siya rin ang nagpanggap. Matagal nang nagsasanay ng masamang sining. Ginagawa nitong likas na lason ang kanyang mga kuko. Kung siya ay kapatid ni Matsumoto Ichiro, kasapi rin ng 9 chrysanthemums. Tama, at ang kanyang masamang sining ay maaaring gawing mga kalahating tao, kalahating bangkay na halimaw ang mga buhay na tao, tulad ng mga ito sa ibaba, parang mga naglalakad na bangkay, walang sariling kamalayan. Sumusunod lang sa kanyang utos. Sa Fengyuan University, ang mga kontroladong estudyante ay pareho ang nangyari sa kanila. Pagkatapos niya silang gawing, hindi tao, hindi multo, hindi buhay, hindi patay, maaari lamang silang maging papet. Master Ye, ano ang gagawin natin ngayon? Ito ay mga mamamayan ng Fengyuan City at parami ng parami. Kung patuloy itong kumalat, ang buong Fengyuan City ay sasakupin nila. Upang maibalik ang mga taong ito sa normal na kalagayan at pigilan ang sakuna, isang paraan lamang. Anong paraan? Ang batayan ng masamang mahika ni Matsumoto Sakurako. Lahat ay nasa kanyang pangunahing artifact. Iyong bagay ay kanya. Ang pinagmulan ng kanyang pagsasanay ng masamang mahika. Kapag nahanap at nawasak natin, ang mga taong nabihag ng kanyang mahika ay agad na babalik sa kanilang katinuan. Ito pala ay isang artifact siya at si Matsumoto ay kapwa kabilang sa 9 chrysanthemums, ngunit hindi isa ang kanilang masamang mahika. Iba, ang array ay nangangailangan ng balanse ng yin at yang tugma sa mga direksyon. Kahit masamang array o magandang array, hanapin ang mata ng array at sirain ito. Ang array ay natural na mawawala. Ngunit si Matsumoto Sakurako ay umaasa sa kanyang pangunahing artifact upang palakihin ang masamang enerhiya. Gamit ang dugo at esensya bilang gabay upang kontrolin ang mga buhay. Ang masamang mahikang ito ay mukhang makapangyarihan. Ngunit sa totoo, may malaking kahinaan kapag nawasak ang kanyang pangunahing artifact. Ang kanyang masamang mahika ay mawawalan ng batayan. Paano natin mahahanap? Ang Fengyuan City ay napakalaki para tayong naghahanap ng karayom sa gitna ng karagatan. Hindi na kailangan ng ganyang kagulo. Alam ko kung nasaan ang artifact. Narito pala. Ang pinakamapanganib na lugar ay ang pinakaligtas na lugar. Sino ang mag-aakala? Ilalagay niya ang napakahalagang artifact na ito. Itago sa lugar na dati na nating napuntahan na. Tingnan. Iyon ay ang pangunahing artifact ni Matsumoto Sakurako. Ang costume na iyon, mukhang may buhay. Ang babaeng ito ay ginamit ang bagay ng ating huwago bilang artifact, walang hiya. Ang mga Hapon ay matagal nang nanabik sa kultura ng ating huwago. Ginagaya ang tigre sa pamamagitan ng pusa, hindi katulad at walang klase. Kaya naman mukhang kakaiba. Parang may buhay. Ang costume na ito ay kanyang ginamit ang dugo at masamang mahika sa loob ng maraming taon. Hindi na ito ordinaryong damit. Dito nakatago ang karamihan ng kanyang masamang enerhiya. Sa pamamagitan ng costume na ito, siya ay nakakontrol ng sabay. Napakaraming buhay na tao at puppets. Sige, sirain ito. Tapos, bumalik sa lungsod. Tingnan nyo, bumalik na sila sa normal. Masama. Mga putok ng kanyon. Mga labi pala ng mga bandido na dati kong nilinis. At kasama ang mga Hapon na sumalakay sa lungsod.
Mga hayop na ito. Papatayin ko silang lahat. Linglong, mag-ingat. Okay lang ako. Huwag kang mag-alala. Mga Hapon sinamantala ang kaguluhan sa lungsod para sumalakay. Mukhang pinaghandaan na nila ito. Mga kapatid, ang lungsod ng Fengyuan ay ating tahanan. Hindi natin hahayaan ang mga Hapon na hayop at mga traidor na tumapak dito. Oo. Kung makabalik akong buhay, papakasalan mo ba ako? Marshal, masama na. Nasugatan ang Supreme Marshal ng kanyon sa pader ng lungsod. Linglong, hintayin mo ako. Kailangan mong hintayin akong bumalik. Ginseng, bilis! Mga walang hiya. Habang ako ay sumisipsip ng enerhiya sa labas ng lungsod, Pinakialaman nila ang Fengyuan City. Linglong, ikaw na walang hiya. Sinira mo ang aking pangunahing artifact. Papatayin kita. Wei, ang mahika ng Tsina ay ginagamit upang protektahan ang mga tao at itaguyod ang katarungan. Hindi tulad mo, mga basura ng Hapon, ginagamit na kasangkapan sa kasamaan. Ito ang baging na sumisira ng buto. Kapag nadikit, masisira ang laman at dugo. Mag-ingat. Ang daming maruming trick ng hayop na ito. Tingnan mo kung paano ko siya aayusin. Hahaha, ang aking baging na sumisira ng buto. Gawa ito sa 100 uri ng lason. Ang mga mahihinang damo mo ay hindi makakalaban. Ang mga mahihinang damo mo ay hindi makakalaban. Ngayon, ipapahamak kita at ang lungsod na ito ng Fengyuan, maging abo ng sabay. Para ipaghiganti ang aking kapatid na lalaki. Munting Ginseng, ipakita mo sa kanya ang iyong galing. Panoorin mo. Mga halaman ng China, makinig sa aking utos, ipagtanggol ang ating lupain, at lipulin ang masasamang espiritu. Hindi. Imposible. Kaya itong shigubaging ay ginamit mo ang bawal na sining para gawing sarili mong meridian. Kapag nawasak ang mga baging na ito, masisira din ang iyong mga meridian at mawawala ang iyong sigla. Linglong, kahit maging multo ako, hindi kita tatantanan. Ang imperyong Hapon ay hindi ka rin patatawarin. Bruha, ngayon alam mo na ang galing ng sining ng Waxiya. Ang inyong mga paraan ay mga maling landas lamang at nangahas kang humarap sa aking nagmamagaling ka sa harap ko. Ikaw, ay. Lumalaban ka pa? Tiisin mo, tanggalin siya ng tuluyan. Wala nang babalikan. Inihintay ko lang yan. Guro, papatayin mo ako. Pinahiya mo ang imperyong Hapon. Dapat kang mamatay. Ang Shenin clan na Ye. Ang utang na ito, tatandaan ko. Ang bilis, hindi na mahabol. Sino ba talaga siya? Siya ang nagligtas sa auditorium kay Matsumoto Sakura na misteryosong tao. Ang taong ito ay tiyak na pangunahing tauhan ng Juju. Juju, bakit tumakbo iyong lalaki? Bakit hindi bumaba para makipag-away? Yung dati ay ilusyon lang niya. Hindi siya magpakita ng personal. Nagtatago lang siya at naglalaro ng mga mapanlinlang na taktika. Napakaduwag. Wala mo nang pakialam sa kanilang balak. Mauna tayong magligtas ng tao. Isang grupo ng mga gago. Huo si Yue, kamusta ka? Malala ba ang sugat mo? Ayos lang. Maliit na sugat lang. Ang delikado dito. Papaalisin kita pabalik sa Shenyinmen.
Hindi ako babalik. Mananatili ako dito, kasama mo. Aray? Ha? Ibaba ang armas at sumuko. Ligtas ang iyong buhay. Kung hindi, papatayin ka. Gusto mo kaming sumuko? Panaginip. Ah, dumating na ang mga ginang. Ang Fengyuan ay tahanan nating lahat. Paano nating hahayaan na sunugin at nakawin ang ating tahanan? At magtatago lang tayo sa likod. Tama, ang mga Hapon na ito ay mga basura. Makikipaglaban ako sa inyo. Ang mga babae ay lumalaban. Tayo pa kaya? Tayong mga lalaki ay hindi dapat duwag. Laban sa mga Hapon. Tama, ang Fengyuan ay ating tahanan. Hindi namin ibibigay ito sa mga Hapon na walang kuwenta. Laban na! Ipagtanggol ang Fengyuan. Ang mga Hapon ay tinaboy. Mga kababayan sa Fengyuan, mga kapatid. Sa labanang ito ngayon, marami tayong nawala. Ngunit hindi tayo natalo. Gamit ang ating laman at dugo, ipinagtanggol natin ang ating tahanan. Ipinagtanggol natin ang lupain ng Tsina. Ang mga manloloob na Hapon, nagsisikap na sakupin ang ating mga bundok at ilog. Pinapatay ang ating mga kababayan. Ngunit kaming mga anak ng Tsina ay hindi kailanman kukulangin ng tapang na protektahan ang pamilya at bayan. Ngayon, natalo natin sila, bukas, maaari natin silang ganap na paalisin mula sa Tsina. Tama si Marshal Huo. Hindi tayo dapat matalo. Ipagtanggol ang Fengyuan. Itaboy ang mga Hapon. Ang Fengyuan ay lubhang nasaktan ngayon. Natatakot ako na ang mga Hapon ay magpahinga at mag-ipon ng lakas at babalik ng mas malakas. Lahat ay nagbuwis ng buhay para protektahan ang tahanan. Hindi ako pwedeng magpaiwan. Anong gagawin mo? Ito ang iyong daang taong kapangyarihan. Masasaktan nito ang iyong pundasyon. Ang 100 taon ay wala lang. Ituring mo na lang na isang pagtulog. Bata, huwag kang umiyak. Pagkalipas ng 100 taon, paalam. Ipinapaalam ko kay Marshal Zhang, isang urgent report, biglang lumitaw ang masasamang espiritu ng Hapon sa loob ng Northeast City. Mga masasamang espiritu ng Hapon, pinapahirapan ang mga tao, walang kasamaan na hindi ginagawa. Nakikiusap kami na pumunta si Master Ye. Kung hindi maalis ang mga masasamang espiritu ng Hapon, ang mga tao ay hindi magkakaroon ng kapayapaan. Gusto mo bang sumama sa akin? Ako si Huo Siyue. Sasama ako hanggang dulo. Tara, pumunta tayo sa Northeast City.